Hello, boss Moises. So, sagutan tayo ngayon. Sige, tignan natin to. So, gusto mo ng Fiesta. Okay. Hindi ko pa napanood yung vlog ni pero sigurado ko, ano yun, stereotype sa Ford. So, kung gusto mo, yung sa akin naman, explain ko sa'yo as much as kaya ko. Tignan natin. So, sabi nila sirain yung Ford. Lahat ng kotse nasisira. Wear and tear ng kotse yan. Pag used car ang binibili nyo, wala kayong magagawa. Talagang nasisira yan. Ngayon, sa Ford, bakit sinasabi nila Ford lagi ang siraan? Masyado kasing advance yung Ford. Sila ang nagpauso ng dual clutch transmission, pati Mazda. Habang lahat naka CVT pa. CVT transmission like Toyota, Honda. Ngayon, kung maalala mo yung kasabihan ng matatanda nung 1990s pati year 2000, ano laging stereotype ng matatanda? Huwag kang bibili ng automatic. Mahal lang pyesa niyan, sirain yan. Mataas ang maintenance yan. Bilin mo manual. Naalala niyo ba yan? Ngayon ba, wala na kayo masyado maririnig na ganun. Bakit? Na perfect na kasi ngayon yung transmission ng automatic and lahat ngayon naka-automatic na. Wala na rin delay ngayon yung automatic dahil sa dual clutch. Yung CVT, mapapansin niyo may delay yun kahit na papano. Kasi mas naunang CVT bago ang dual clutch. Ang Ford pati ang Mazda ang labas ng dual clutch. So, pag nag-switch ng gear ang dual clutch, hindi mo halos mararamdaman yung switch ng gear nila. Now, dahil pioneer sila sa ganon, naglabas sila ng ganon sa market, syempre maraming flaws yun. Maraming bugs, kumbaga. Hindi perfect yung pagkakagawa. Pero syempre, generation by generation, inayos ng Ford yun. Ngayon, sabi ko nga, lahat naman ng kotse na used car, nagkakaroon ng problema. Bakit Ford ang laging stereotype sirain? Kasi sa advance niya, onti lang yung mechanic na gumagawa ng transmission niyan and yung iba pang sira ng Ford kasi makomputer siya. Dahil nasa Pilipinas ka, yung mga mechanic dito ng Toyota pati ng ibang brands, syempre, kunwari mechanic sa kanto, pumunta ka, dali mo yung Ford mo, 20% chance na magagawa niya yun kasi makomputer yung Ford. Ngayon, kung ikaw ay may-ari ng Ford na nagpapagawa at pinagawa mo dun kay Manong na ang ginagawa ay Toyota or Civic, malamang sa malamang dumami pa ang sira nun. Ang magiging problema, hindi niya na nagawa. Nagkaroon pa ng problema lalo yung kotse mo. At dahil gumastos ka na malaki doon sa kotse mo, ibibenta mo ng mababa sa market. And yung makakabili nun sa market, dahil mura mo binenta, sa kanya aabutan yung kotse o siya naman yung makakabili ng sira. So, pasa-pasa lang. Ngayon, kami sa shop, hindi may iwasan na ang budget lang ng tao ay 170 to 250k. Ang gusto automatic. Anong gagawin natin? Yun lang yung budget nila, di mo pwedeng pilitin. Kung may 300 sila o 350, bumili ka ng Matic na FD, bumili ka ng Matic na Toyota. Why not, diba? Vios, bumili ka. Kaso nga yung iba can't afford. Sa budget mo ng 170 o budget mo na 250, anong mabibili mong kotse na automatic na gusto mo isa kayong pamilya mo at ibiyahe ng malayo? Bilang lang. Civic siguro na Eagle Eyes na automatic yon. 2004 to 2007 model yata ang Civic na Eagle Eye. Isa pa, Batman na Robin automatic, mabibili mo rin sa halagang 170 to 250. Mababa yung year. Altis, pasok din. Ang Altis na 2006 to 2007 is automatic 2006 to 2007 model yata yung Altis. Makakabili ka ng mga 170 to 180 or 200. Mga ganun. So, i-compare mo sa Ford Fiesta 2012 to 2014, makakabili ka ng 200, 180 or 250. Yun nga lang, pag sa market ka bumili, ang tendency, like nung sabi ko kanina, sira din yung makukuha mo. Kaya, yung shop natin, nag-focus sa Ford. Kasi lahat ng binibenta natin, lahat gawa. Pansinin mo lahat ng videos natin, wala kang makikita sa mga binibili namin ni isang ahente. Direct owners lahat yan, sila ang nag-offer sa atin. Kaya yung presyo na nakuha natin yung kotse, meron tayong leeway para ipagawa yung unit sa condition niya na hindi masisira kapag nabili ng client. Kaya pag dumating ng unit sa atin, gawa or sira, palit tayo ng buong transmission, brand new. Then yung market value ng binibenta namin ay mas mababa pa sa nagbebenta sa marketplace. Ang pinagkaiba yung sa atin gawa. Ako lang ang nagbibideo ng since binili yung kotse hanggang sa pag natapos yung kotse naka-video. If sablay yung mga ginawa natin or meron tayong mga taong natapakan, nag-comment na sila ngayon dito. So, dyan mo malalaman na kahit nasabihin ng iba na sirain, kasi
nag-loop na lang ng nag-loop yung nangyayari. So, mabibili sila sa marketplace ng Ford Fiesta na ganito. Tapos, magagamit nila 1 to 2 days, 3 days. Kaso nga yung nabili nila, kaya binenta yun dahil may nararamdaman na silang something dun sa transmission or sa kung ano. Kaya ang sistema, yung nakabili, kawawa. Ang mangyayari, sila magpapagawa ngayon. So, ang mangyayari ngayon, magkakabwisit-bwisit yung nakabili, ang sasabihin niya, sirain ang Ford. Hanggang sa ibebenta niya ulit sa marketplace. Kasi sumuko na siya ng pera at hindi niya talaga mapagawa. At wala rin siyang mapagawang mapagkatiwalaan. Doon bumababa yung value ng Ford. Ngayon, nakita natin yung loophole kasi modelo yung Ford na Fiesta na perfect natin. Kahit anong mangyari dito sa Fiesta to, kaya natin gawin. Itawag mo lang kahit tiga Ilocos ka pa kung binili mo. Yung mga client natin, tiga Baguio, Ilocos, lahat na uwi nila. Thanks God, wala pang nasisiraan sa kanila. Meron man, itatawag lang nila sa amin kasi yung code, babasahin lang. Sasabihin namin kung ano sensor yung papalitan. Wala na silang nagiging problem. If ever, dumadalaw sila rito para magpa-PMS. So, yan yung malaking pinagkaiba. Sana nasagot ko yung tanong mo. If may budget ka ng 300 o 350 at gusto mong matic na modelo, buy ka pre ng Accent na automatic or Vios or FB. Pero nga, like I've said, may mga tao na budgeted lang ang pera, wala tayong magagawa. 170 to 250. So yun yung nakita namin loophole dahil may wiggle room kami para i-repair yung kotse. So yan, yung Fiesta na nakukuha sa amin zero error at walang problem. Pwede mong ibiyahe kahit saan. Hindi ito pwedeng katulad lang nung sa marketplace kasi puro sira nga dun. So sana justify ko yung tinatanong mo bro kay Boss Moises Aguilar. So, yon, if ever 300 350, hindi ako bias, I advise you, bumili ka ng ibang brand, walang problem. Pero, swerte ng mga nakakabiling Fiesta sa amin kasi sa mga video nakikita niya, pinapalitan yung buong transmission or computer ng TCM. So, pag nabili mo ng ganito, ang baba na mo nang nabili, bang for the box, naka-brand new ka pa. Imposible naman na brand new yung mga kinabit dyan tapos masiraan ka. If masiraan ka man, kumbaga, bumili ka kunwari ng Fiesta, wear and tear niya kunwari transmission, after 6 months masira yung transmission, pinagawa mo ulit yung transmission, nagbayad ka, napaka-imposible naman na magdalawang beses ka magpagawa ng transmission sa buong buhay mo na may Fiesta ka. Napakamalas mo na nun. If ever man na dalawang beses ka nasiraan ng ganun, baka mali yung gumagawa sa iyo ng clutch or ng kung anong pyesa ang nasira sa Fiesta mo. So yun lang, thank you, and sana na-justify ko. Thank you bro.